Matapos bulabugin kahapon ng sunod-sunod na putok ng baril ang Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 mag-aaral at ikinasugat ng hindi bababa sa 9 na iba pa. Inihahanda na ng Department of Social Welfare and Development ang psychosocial support para sa mga biktima at apektadong school community. Nakaabang na ang mga social worker at counselor ng DSWD sa Zamboanga para agarang makapagbigay ng mental wellness first aid at iba pang suporta maging sa posibilidad na sanhi ng insidente. Importante muna victims first. Kaya nga yung psychosocial intervention, yun muna ang pinagtutuunan namin ng pansin. Pangalawa, doon sa nakita namin sa Tacloban, maraming risk factors involved. To try to make sense of what happened. Meron ba, inaanalisa natin yung family issues kung meron? Kung meron. Pangalawa, tinitignan natin yung community issues kung meron inside the school. Pangatlo, yung mismong individual ba merong mga red flags na pinamalas this past couple of days. And pang-apat, meron bang mga external factors like in dun sa Tacloban na meron lumabas na anggulo yung nihilistic extremist violence kung saan ginugroom sila online to be violent, to show acts of violence. So it's too premature. Basta ang importante, those are the 4 aspects that we will look at. Iniulat din ng Department of Health na magde-deploy ito ng mental health at psychosocial support teams kasama ang iba pang health professionals para tumulong sa mga mag-aaral at iba pang apektado ng insidente. Kabilang din sa inihahandang tulong ang assistance para sa medical expenses ng mga biktima. Samantala, nananawagan naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko na wag nang i-repost o bigyan ng karagdagang atensyon ng mga video sa mga ganitong uri ng karahasan. Nakikipag-ugnayan na rin ho kami sa Meta at ibang social media platforms para sa agarang pag-take down nito upang hindi na ho ito patuloy na kumalat at magdulot ng sakit at panik sa publiko or magamit sa pag-iimpluwensya pa ho ng iba. Hinimok din ng CICC ang mga magulang na bantayan ang online activities ng kanilang mga anak na aktibo sa social media, gaming platforms, messaging platform, lalong-lalo na ang mga minor de edad. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng CICC sa mga kinauukulang ahensya at stakeholders upang subaybayan ang online activities kaugnay ng insidente at nang makapagpatupad sila ng karampatang hakbang. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.